Okay guys. Another accounting video again, another day. Another sakit na naman ng ulo po tayo today. So ngayon, let's talk about the last part of our video discussion about value added tax. Okay, so input VAT naman tayo. So ano ba yung mga composition ng input VAT natin? Dito naman, purchases tayo. So from the last video discussion, nandun tayo sa mga outsources or doon tayo sa mga output VAT. Okay, paano natin kino-compute? So ngayon, para ma-compute natin or para malaman natin, meron kasing mga different variations kapag usapang input VAT. Okay, so ito yung mga kailangan mo lang tandaan dito. Meron tayong mnemonics na kailangan mong tandaan para hindi mo na makalimutan yung mga different input VAT natin. So meron tayo ditong TRAPSI. Okay, isipin mo na lang. Kumakain ka ng almusal, nagugutom ka, kailangan mo ng anong masarap pagkain sa almusal bukod sa lugaw? Trapsilog. Trapsi. So T stands for transitional input VAT, R for regular input VAT, A for amortized input VAT, presumptive input VAT, standard input VAT, and the input VAT carry over. So isa-isahin natin. So ano nga ba si transitional input VAT? Sabi, transitional input VAT. Dito, ang nangyayari dito, from a value or from a non-VAT taxpayer, okay, lumipat ka into a VAT taxpayer. Bigla mong sabihin na natin, na-reach mo yung threshold na 3 million. O, kailangan ka na, mandatory required, kailangan mo na mag-file or kailangan mo na magbayad ng value-added tax. Or hindi mo na-breach yung 3 million threshold pero bigla mong ginusto. Okay, optional VAT registration na 12% VAT. Gusto ko bayaran yung 12% VAT na yan kasi ipapasa ko sa mga customer ko. Go! Pwede. Anong tawag doon? Mayroon ka daw transitional input VAT. Ang sabi daw yung transitional input VAT, binibigay ito as an incentive doon sa mga tao na gusto magbayad ng VAT. Okay, kasi sabi ni government, imagine, 3% na option tax or other percentage tax, tapos bigla sila makakakolekta ng 12% value-added tax. So, meron yung difference na 9%, tama? Merong 9% na additional collection for government. Sabi niya, sige, since magbibigay ka ng additional collection for us na 9%, bigyan ka namin ng incentive. Sabi daw, yung incentive mo daw, bibigyan ka daw nila ng transitional input VAT. So, what is transitional input VAT? Ano yung binibigay na incentive dyan? Yung incentive dyan na binibigay is, kino-compare daw dyan, magkano yung actual input VAT mo from the moment na nag-transition ka into a value-added tax. Tapos, i-compare daw yun dun sa 2% ng beginning inventory mo. Whichever is higher, yun daw yung pwede mong i-claim as input VAT. Ulitin ko. Meron kang actual input VAT, yung mga purchases mo na during the year, okay? Bago ka nag-transition into a value-added tax, into a VAT taxpayer. Tapos, meron kang mga purchases na hindi naman subject sa VAT. Iko-compare daw yun. Yung actual input VAT na binili mo or binayaran mo versus dun sa 2% ng beginning inventory na meron ka, i-compare daw yun. Whichever is higher daw, yun daw yung actual input, yun daw yung input VAT na pwede mo daw i-claim. Nalilito ka. Bigyan kita ng illustration maya-maya. Ito lang muna yung rules na kailangan mong tandaan. Number 1 rules. Pag-usapang transitional input VAT, yung beginning inventory daw na sinasabi, it applies only to the beginning inventory. It excludes equipment, supplies, and capital goods. Yung mga binili mo daw na equipment, yung mga binili mo daw na supplies, yung mga binili mo daw na capital goods, merong mga input VAT daw yan. Pero excluded daw yan sa computation natin ng transitional input VAT. Okay, kasi yung 2% ang basis lang beginning inventory. Hindi kasama equipment, hindi kasama supplies, hindi kasama yung mga capital goods. Okay, dapat mga ordinary goods lang. Pag sinabing capital goods, yan yung mga goods na binili mo na hindi mo naman gagamitin sa business. Hindi daw kasama yun. Dapat yung mga goods lang, mga inventory lang na gagamitin mo sa business. Okay, excluded sila. That's the number 1 rule. 2% applies only to the beginning inventory and not included si equipment and supplies. Number 2, kapag daw meron kang binili na exempt goods, hindi daw sila kasama sa computation mo ng 2%. Okay, meron kang beginning inventory. Doon sa beginning inventory mo, meron kang binili doon na exempt goods. For example, bumili ka ng sardinas. Si sardinas in the under ordinary estate yon or under original estate yon. Okay, unprocessed goods yon. Sinabi doon sa VAT exempt natin sa part 2 that those goods are exempt. Kung goods exempt yon sa mga sa value added tax, wala ka doong input VAT. Okay, ibig sabihin daw kung wala ka daw input VAT, sa pag-compute mo daw ng 2% na beginning inventory ay hindi rin daw sila kasama.
Okay, hindi din daw sila kasama. Ulitin ko, hindi kasama sa pag-compute ng 2% beginning inventory. Number 1, yung mga equipment na binili mo, supplies na binili mo, and yung mga capital goods na binili mo. Number 2, hindi din daw kasama yung mga binili mong inventory na gagamitin mo sa business. Yes, pero exempt daw sila sa value added tax. And number 3, hindi din daw kasama yung number 3 rules. Yung mga purchases mo daw of vatable goods to a non-VAT suppliers are included. Sir, nalito ako. Non-VAT supplier tapos vatable goods. Ang sinasabi lang dyan, yung binili mo daw na goods na hindi VAT exempt, so vatable sila. Na binili mo daw sa mga non-VAT suppliers. So, ibig sabihin, wala ka binayarang input VAT. Kasama daw sa pag-compute mo ng 2% beginning inventory. Okay, ulitin ko. Baka nalilito ka na naman sa English. Huwag ka malilito. Ikalma mo lang. Ang sinabi lang dito, kapag daw bumili ka ng goods na hindi under original estate or hindi exempted sa value added tax na diniscuss natin sa part 2, tapos binili mo daw sila sa non-VAT supplier. Kung binili mo sila sa non-VAT supplier, ibig sabihin, hindi sila nag-impose sa'yo ng value added tax. So, wala kang binayaran na input VAT. Sabi daw, still, kahit daw ganun, kasama daw sila sa computation mo ng 2% na beginning inventory. Okay? Kaya yan yung incentive mo. Wala kang binayaran na input VAT pero kasama sa computation mo ng 2% sa transitional input VAT. Yan yung incentive na binibigay sa'yo. Okay? And number 4 na rules. Input VAT paid will be reversed and cannot be claimed and will not take form as cost of your inventory. Ang sinasabi lang sa number 4 natin dito, kapag mas mataas yung 2% mo na beginning inventory, ano daw mangyayari doon sa actual input na binayaran mo? Ang sabi daw, hindi mo na daw yun pwedeng i-claim as input VAT. Okay, ang mangyayari daw, kasama na lang daw yun as a cost of your inventory. Okay, or hindi din daw yun kasama sa cost mo ng inventory. Ibig sabihin, aalisin mo yun. Kasi i-reverse natin yan. Okay, i-reverse natin yan. So, para mas maintindihan natin, sige, lagyan natin ng konting kwento, konting illustration ng mas maintindihan mo. So, eto ka. Okay, this is you. Okay, isa kang tao na non-VAT, gumawa ka ng business, meron kang business. Yung business mo is in non-VAT pa lang. Okay, non-value added tax. So, hindi ka nagbabayad ng VAT. You are a non-VAT taxpayer or a non-VAT seller. Ayan ka. Ngayon, eventually, after mo mag-operate, biglang na-reach mo yung threshold na 3 million. Nag-exceed yung sales mo ng 3 million, ano mangyayari? Subject ka na sa value added tax. Okay. Ano nangyari? Nagkaroon ngayon ng transition. Yan yung sinasabing transition. From the word itself, transitional. Nagkaroon ng transition. From a non-VAT taxpayer, nag-transition ka into a VAT taxpayer. Isa lang sa scenario yan. Pwede naman sa scenario natin na hindi mo na breach yung threshold, pero ginusto mo lang na magbayad ng VAT. Pwede din yun. Optional registration. Pwede din yon, transitional input VAT din yon. Okay, so from this person, nag-improve ka. So nagkaroon ka na ng gloves, nagkaroon ka ng shoes, nagkaroon ka ng sombrero, nag-improve ka, naging VAT taxpayer ka. Medyo naging social ka raw. Okay, so yan yung nangyari. Ngayon, ikaw as a person, meron kang mga binili. Bago ka ma-subject sa VAT, meron kang mga binili. Okay, yung mga binili mo na yon, beginning inventory mo yon. Ibig sabihin ng beginning inventory, hindi yan beginning inventory mo ng January 1, hindi. Ibig sabihin ng beginning inventory, magkano yung inventory mo bago ka lumipat into a VAT taxpayer. So ito ngayon yung mga yon. So bago ka lumipat into a VAT taxpayer, meron kang mga biniling goods. Yung mga binili mong goods, nanggagaling yon into 3 sources. Unang source, meron kang binili na goods na nanggaling sa isang VAT taxpayer. Okay? So, doon sa binayaran mo, dito sa VAT taxpayer, nagbayad ka ng input tax. Yan yung tinatawag natin na actual input. Let's assume na yung actual input na binayaran mo is 12,000 pesos. So, yan yung una mong binili. Pangalawa, doon sa inventory mo, bumibili ka din daw sa mga VAT exempt suppliers mo. Etong VAT exempt supplier, sabi natin dito sa number 2, this is not included sa computation. So, i-ignore lang natin lahat ng purchases mo from a VAT exempt suppliers. Okay, dito wala kang binabayaran na VAT. Bakit daw? Kasi nga VAT exempt sila. Okay? Pangatlo, bumibili ka daw sa mga non-VAT taxpayer. Ito, hindi sila VAT exempt.
pero wala kang binabayarang input tax. Okay, wala kang binabayarang input tax, pero kasama sa computation natin. Non-VAT taxpayer lang kasi sila. Yung goods na binibenta nila sa'yo, vatable goods naman. Hindi nga lang sila nagbabayad ng VAT, so hindi sila naningil sa'yo ng VAT. So wala kang binayarang input VAT. Okay, ulitin ko. Eto kang tao ka. Nag-transition ka into a VAT taxpayer. Bago ka mag-transition into a VAT taxpayer, meron kang mga binili. Meron kang mga purchases. Yung mga purchases mo, pwedeng nanggaling sa VAT taxpayer, pwedeng nanggaling sa VAT exempt taxpayer, pwedeng nanggaling sa mga non-VAT taxpayer. Okay? Yung mga binili mo sa VAT taxpayer, meron kang binayaran dyan na input VAT. Okay? Actual input yan. Yan yung tinatawag na actual input dito sa computation natin. Yung mga non-VAT taxpayer, ito, mga no input yan. Pero kasama yan sa computation natin ng 2% of beginning inventory. Nakuha natin. O ngayon, itong actual input na binayaran mo na 12,000 pesos. Kung nagbayad ka ng 12,000 dyan, yung VAT natin is 12%. So that's 12,000. I-divide mo yung 12%. Ibig sabihin, yung 100% natin is 100,000. So yung cost ng inventory mo from a VAT taxpayer is nasa 100,000. Okay, ganyan yan. Meron ka ngayong inventory na 100,000. Now, let's assume na yung binili mong inventory sa isang non-VAT taxpayer is nasa 650,000. So, i-add mo yon. Beginning inventory mo na 100, beginning inventory mo na 650, yung total beginning inventory mo is nasa 750,000. Sir, meron akong beginning inventory sa VAT exempt transaction. Ang kulit mo eh. Sinabi nga sa rules natin dito, number 2, hindi nga kasama mga exempt goods na hindi nga kasama mga exempt goods sa pag-compute natin ng 2% of value added tax sa beginning inventory. Okay? Wag makulit. O ngayon, ito na. Total beginning inventory mo is 750,000. I-multiply mo lang yan ng 2%. Na-compute mo dyan, 15,000. Yung 15,000, yan yung transitional input VAT na sinasabi. Iko-compare mo ngayon yan sa actual input VAT na binayaran mo. Kung sino yung mas malaki, yun ngayon yung actual input na pwede mong i-claim sa mga output VAT natin. Okay, yan yung actual input na pwede mong i-claim. Sir, ibig sabihin po ba yung 15,000 yan yung pwede mo lang i-claim na actual input kapag nagbenta ka? Let's say for example, sir, nagbayad ako. Yung output tax na nabayaran ko dito is nasa 50,000 pesos na. Ibig sabihin po ba yung input ko, sir, 15,000 pesos lang? 15,000 pesos yung actual input na manggagaling sa beginning inventory mo lang po. Okay? Meron kang mga binili. Possible nagkaroon ka ng mga actual purchases. Okay, purchases during the year. Okay, mga purchases mo after transition. Ito kasi, itong input mo na 15,000, yan yung input mo before transition. Dito, meron ka mga binili na purchases mo after transition. Let's say for example, yung mga purchases mo after transition, merong actual input na let's say for example, 20,000 pesos. Magkano pwede mong i-claim na input VAT? 35,000 pesos. 15,000 sa beginning inventory, 20,000 sa mga pa-actual purchases. Yung total VAT payable mo lang is nasa 15,000 pesos. Nakuha yon. Baka wag mong pipilosopohin. Hindi ibig sabihin ng transitional input VAT na yung 2% ng beginning inventory, yun lang yung pwede mong i-claim na input VAT. No po. Ang sinasabi lang dito sa transitional input VAT, binibigyan ka ni government ng incentive. Dahil nga nag-transition ka into a non-VAT to a VAT taxpayer, bibigyan ka daw ng choice ni government na yung mga beginning inventory mo bago mag-purchase or bago mag-transition versus doon sa actual input mo daw, yun daw yung pwede mong i-claim na input VAT. In addition lang yun doon sa mga actual input mo na bibilin mo after mong mag-transition sa value added tax. Okay? Nakuha yun. Sana malinaw ha, sana malinaw, sana malinaw. So that is the transitional input VAT. So para di ka na malito, isipin mo na lang yung kwento, transitional. From the word itself, transitional, nag-transition. O pag nag-transition, meron akong additional input VAT na 2% of beginning inventory. Na i-compare ko lang sa actual input. Whichever is higher, yun yung pwede kong i-claim. Okay? Pwede kong i-claim as an additional input ulit lang. Additional input doon sa mga actual purchases ko after kung ma-transition into in output VAT. Okay, so that's the transitional input VAT. 2%. Take note mo na lang, 2%.
So let's move on. Dito tayo, regular input VAT. So dito sa regular input VAT, yan yung mga regular purchases natin. So yung ikikwento lang natin dito, ano ba yung mga purchases na kasama na pwede mong mapag-subject sa input VAT or pwede mong maklaiman ng input VAT. Una daw, it includes any purchase or importation of goods that is intended for sale and intended for conversion into to form part of a financial product for sale, including packaging materials. Pwede din daw na intended for use as supplies in course of business. Intended for use as a raw material supplies in sale of services. Intended for use in trade or business. In short, lahat ng binili mo na gagamitin mo sa business mo, pwede mo yang claiman, pwede mo yang pagbay. Lahat ng binayaran mong input VAT dyan, pwede mong i-claim yan as your input VAT or as a tax credit to your output VAT as long as gagamitin mo sa business mo. Okay, gagamitin mo sa business mo. Sir, bakit dito sa transitional input VAT hindi kasama yung mga equipment? Gagamitin ko naman yun eh. Kasi nga ang sinasabing incentive lang sa'yo dito, 2% of beginning inventory. Pero yung mga input VAT mo from this equipment, pwede mo pa rin i-claim yan. Ang hindi lang kasama yung equipment sa pag-compute mo ng 2% of beginning inventory. Okay? Oh, sir, paano yung mga importation ko, sir? Naaalala ko, sir, doon sa isang video discussion natin, any importation regardless kung saan ko gagamitin, saan gagamitin ko ba sa business or hindi, subject sa value added tax yun, na 12%. Yes, tama ka. Yung importation mo, regardless kung gagamitin mo sa business or hindi, subject sa value added tax. Pero, yung pwede mo lang i-claim as input VAT, yung mga importations mo, yung mga binili mo from ibang bansa na gagamitin mo sa business. Bumili ka ng isang cellphone, yung cellphone personal use mo, wag mong i-claim yun as input VAT sa isang business mo, sa output VAT mo. Unless yung cellphone na yun is gagamitin mo sa business mo. Okay tayo? So yun lang yung sinasabi sa regular input VAT. Okay, and it also includes hindi lang daw basta-basta goods, kasama din daw yung mga purchases mo ng real properties. So kasama yan, equipment. Pati daw mga purchases mo ng services, kasama din daw yan. So that is for the regular input VAT. Ulitin ko, sa regular input VAT, ang concept lang na gustong ituro dito, as long as yung input VAT na binayaran mo, yung purchases na binayaran mo yung purchases na binili mo, tapos nagbayad ka ng input VAT, pwede mo daw yun i-claim as a tax credit to your output VAT as long as gagamitin mo yung binili mo na yun sa business mo. Okay tayo. Next, meron tayong tinatawag na amortized input VAT. Sa amortized input VAT, dito, tandaan mo na lang, it applies only to depreciable items. Okay, so merong mga depreciation na nangyayari. So, let's say for example, yung building. Yung building, depreciable yun. Sabi daw, sa amortized input VAT, yung input VAT daw na binayaran mo doon sa building na binili mo. Sasabihin na natin, yung building na binili mo is nasa milyones yon kasi building yan. So, napakalaki ng input VAT na binayaran mo dyan. Sabi daw, yung input VAT daw na binayaran mo, since malaki daw siya, pwede mo daw siyang i-claim for a maximum of 60 months. So, parang i-depreciate mo lang din daw siya. Yun yung sinasabi sa amortized input VAT. But this amortized input VAT was repealed beginning January 1, 2022. So starting January 1, 2022, hindi mo na daw pwedeng i-claim yung mga binili mo na mga building or na mga depreciable items as an amortized input VAT. Wala na daw yung 60 months na yan, beginning January 1, 2022. However, sabi dyan, purchases before January 1, 2022 that avail the amortized input VAT will be amortized until the end of 60 months. Nalito na naman ang nanonood na ito, oh. Huwag ka malilito, madali lang yan intindihin. Lagyan natin ng konting illustration. Let's say, for example, ito ka. Okay, ito ka ulit, oh. Meron ka ng gloves, meron ka ng sombrero, meron ka pang shoes kasi nga upgraded ka na. Okay, bumili ka daw ng dalawang building. Yung unang building mo, binili mo daw ng 2019. Pangalawang building mo daw, binili mo daw ng 2023. Okay, yung binili mo na building ng 2019, in-avail mo yung amortized input natin. So, dine-depreciate mo na yan. Kine-claim mo yung input VAT mo for 60 months. So, go!
January 1, 2022, after January 1, 2022, let's say for example ngayon, 2024 na, hindi pa natatapos yung 60 months yan, tama? Kailan matatapos 60 months na itong 2019? 5 years yan eh. 2019, 2020, 2019, 2020, 21, 22, 23. 2023, January 1, 2022. By January 1, 2022, go, kahit natapos na yan, kahit na nirepeal na yan ng January 1, 2022, sabi daw, itukuloy mo lang daw. I-continue mo lang daw na i-amortize or i-claim yung amortized input VAT mo. Yun yung sinasabi dito. However, purchases before January 1, 2022 that already avail the amortized input VAT will be amortized until the end of 60 months. Tapusin mo daw muna yun. Okay, tapusin mo yung na-claim mo na. Okay, tapusin mo na raw yun. Okay, ngayon yung pangalawa mong binili mo ng 2023, ina-avail mo as an amortized input VAT. Ay naku, hindi na pwede yan. Okay, outright claim na yan and only outright claim na lang ng output tax yan. Amortized is not already available. Hindi na daw yan available. Kasi nga, January 1, 2022, repealed na yan. Eh, kailan mo binili? 2023. Okay, 2022, wala na. 2023 mo binili, hindi mo na pwedeng i-claim as 60 months. Sir, anong gagawin ko ngayon dun sa napakalaking input VAT na yun? I-claim mo lang. I-claim mo lang ng i-claim yan as input VAT. Wala na bang expiration kasi yung actual input VAT na yan? Pwede mo naman yung i-claim as an input tax carryover. Na-discuss na din natin nung last time. So, wala tayong problema dun. Okay, wala naman tayong problema dyan. Inalis lang yung amortization. Okay, inalis lang yung pag-amortize mo for a period of 60 months. Okay tayo? Parang ginugulo lang yata kasi yung input VAT. So, inayos lang. Inorganize lang nila. Okay, so yun yung sinabi niya na amortized input VAT. So, medyo madali lang si input VAT na discussion, guys. So, next tayo sa trap silog natin, letter P, presumptive input VAT. Si presumptive input VAT, 4%. Yung tatandaan mo dyan na percentage. Okay, ano ibig sabihin ng presumptive input VAT? Dito, 4% of the gross value in money of purchases of primary agricultural products which are used in production. So, yan yung presumptive input VAT. It applies only to the producer kapag ikaw daw is nagbebenta ng meron tayong mnemonics sa Mami Ko Pare. Okay, sa Mami Ko Pare, kapag daw ikaw is nagbebenta ng sardines, mackerel, milk, cooking oil, packed noodles, refined sugar, pwede mo daw i-claim itong 4% presumptive input VAT. Uulitin ko, sino ang pwedeng mag-claim ng 4% presumptive input VAT? Sila lang, sa Mami Ko Pare lang. Okay, any other purchases, any other line of businesses, okay, hindi pwedeng mag-claim ng presumptive input VAT. Unless yung binebenta mo nga ulit is sardines, mackerel, milk, cooking oil, packed noodles, or refined sugar. Okay, sila lang pwede mag-claim ng presumptive input VAT. Ilang percent ulit? 4%. 4% ulit ng ano? Gross value in money of purchases of primary agricultural products. Siyempre, hindi mo na naman naiintindihan pa yan. Kasi English yan. Lagyan natin ng illustration ng maintindihan mo ulit. Ikaw ulit ito, VAT taxpayer ka na, so upgraded ka na ulit. Meron kang shoes, meron kang gloves, meron ka pang sombrero. Okay? Meron kang binili. Dalawa yung binibili mo. Meron kang isdang binili, sardines, sabihin na natin sardines yan kahit na hindi mukhang sardines. Tapos meron tayong tomato. Word na lang yung tomato kasi napakahirap i-drawing. So bumili ka ng sardines, bumili ka ng tomato para saan? Kasi gagawa ka daw ng packed sardines. Okay, yan, lata. Packed sardines na ibebenta mo na. Okay, ibebenta mo na yan. So ngayon, imaginein mo. Yung sardines na binili mo, tapos yung tomato na binili mo, VAT exempt yan, tama? Kasi unprocessed yan eh. Unprocessed yan, binenta sa'yo yan ng supplier mo, unprocessed, walang VAT yan. So wala kang value added tax na binayaran dyan. So wala kang input VAT dyan. 0% ang input VAT mo. Okay? Ito ang packed noodles, prinases mo na yung goods, prinases mo na yung kamatis, processed goods na yan, value added tax na yan. Subject na ngayon to 12% VAT. So ang nangyayari, sa output VAT daw natin is 12%, input VAT mo is 0%, dapat yung payable mo is 12%. Napakalaki ng value added tax na babayaran mo dyan. 12% buo, wala kang babayaran na input VAT, baka malugi ka daw dyan. Baka sobrang burdensome daw sa'yo yan. So ang sabi ni BIR, sabi ng government natin, sige, bibigyan ka namin ng 4% na input VAT. Kaya nga from the word itself, presumptive. Nagpre-presume ka, nag-a-assume ka. Wala kang actual input VAT na binayaran, pero ang assumption, meron ka daw input VAT na binayaran. Which is magkano? 4%.
4% ng ano, nung mga purchases mo that is a primary agricultural product. Okay? Oh, yan oh. So ito, ulitin ko, original estate, so VAT exempt yan. So wala kang input VAT dyan na binayaran. Ang mangyayari, 0% dapat yung input VAT natin. Pero sabi, since nagbebenta ka ng sardines, meron kang presumptive input VAT of 4%. So yung actual input VAT mo na 12%, input VAT mo na 4%, yung payable mo na dapat 12% is magiging 8% na lang. So yan yung kwento ng presumptive input VAT. From the word itself ulit, para hindi mo na makalimutan, nagpre-presume ka. Okay? Nagpre-presume ka ng actual input VAT kasi wala ka naman talagang binayaran na input VAT, pero pwede kang mag-claim ng input VAT amounting to 4%. Okay? Madali lang, no? Madali lang. Medyo mahirap lang pag binasa mo sa batas, medyo mahirap lang pag binasa mo ng English, medyo mahirap lang kapag binasa mo lang in raw, okay, sa libro nyo. Pero kapag na-explain na yan sa'yo, na-discuss na yan sa'yo, madali na yan. Okay, yun yung purpose ng video discussions natin. Yun din yung huwag kang mag-alala din kasi kaya nga meron kang mga teachers, kailangan mong itanong sa kanila. So, it takes just a little bit of courage. Okay, courage to ask questions. Okay, para para maintindihan mo kasi kung gusto mo talagang maintindihan yan, magtatanong ka ng magtatanong. Okay, huwag kang mahihiyang magtanong. So, let's move on. After ng presumptive input VAT, tapos na tayo sa P. So, sa trap silog natin, let's go for with an S. Okay, anong meron sa S? S stands for Standard Input VAT. So, ano meron sa Standard Input VAT? Sa Standard Input VAT dito, nagbenta ka daw kay government. Okay, nagbenta ka daw kay government. Ang sinasabi dito, kapag nagbebenta ka daw kasi na kay government, wini-withhold kasi ni government yung 5% nung selling price na babayaran dapat niya sa'yo. Okay? I-withhold ng government yon. And yung 5% daw na yun daw yung presumption na binayaran mo daw na output VAT. Kasi wala ka na daw babayaran na VAT dito eh. Ang babayaran mo na daw, yung withheld na daw sa'yo na 5%. So let's give it an illustration. So ikaw ulit ito, upgraded ka na ulit, kaya meron kang mga sapatos, meron kang gloves, meron kang sombrero. Oh, nagbenta ka kay government. Ayan si government, nagbenta ka. Yung selling price mo, 100,000 pesos. We withholdan ni government yan. Itatago niya yung 5,000, yung ibabayad lang sa'yo ni government is 95,000 pesos. Okay? Yung 95,000 pesos na nakolekta mo, ikaw, si supplier, kapag sa normal na tao ka nagbayad, magbabayad ka ng value-added tax. Tama? Ikaw si seller. Pero dahil doon nagbenta ka kay government, hindi ka na daw magbabayad ng value-added tax. So, no need to pay value-added tax. Okay? Pero yung withheld daw ni government na 5,000 pesos, yun daw yung parang binayaran mo na value-added tax. Okay? So, ito yung output VAT mo for 5,000 pesos. So, pag nag-compute ka, yung output VAT mo or ito yung babayaran mo, 5,000 pesos. So, yan yung payable natin. So, kung magko-compute tayo, yung payable mo is nasa 5,000 pesos na nabayaran mo naman na. Okay, ayan yan, 5,000 pesos. Magkano ba yung dapat na actual input mo? Actual value at actual output mo na value added tax. Magkano yung binenta mo? 100,000. That's the selling price. I-multiply mo ng 12%, dapat 12,000 yung actual output mo. Pero yung binayaran mo lang, 5,000 pesos. I-less mo nga, ibig sabihin, meron ka daw 7,000 na input VAT. Yang input VAT na yan yung tinatawag natin na standard input VAT. Okay? Ang ibig sabihin lang nito, kapag daw nagbenta ka kay government, meron ka daw standard input VAT of 7%. Okay? Kasi nga ang presumption, ang binayaran mo lang daw is 5%. Yung 7% daw, yun daw yung input VAT mo. Okay? Kasi hindi ka na din pwede mag-claim ng input VAT dyan eh. Kasi wala ka naman ding babayaran na output VAT. So yung presumption na input VAT natin is nasa 7,000 pesos. 7%. Huwag ka malilito ha. 5%, yun yung i-withhold sa'yo. 7%, yun yung standard input VAT mo. Okay? Parang assumption lang din. Okay? Standard lang ha. Okay? But, this standard input VAT is being repealed beginning January 1, 2021. Okay? So, na-repeal na yan ha. January 1, 2021. So, dalawa na yung na-repeal sa atin.
Na-repeal sa atin is yung amortized input VAT. Huwag kang malilito sa year Na-repeal ito January 1, 2022. Yung standard input VAT natin, na-repeal yan January 1, 2021. Okay, ibig sabihin, lahat ng binenta mo kay government, wala na daw i-withhold na 5%. Ang mangyayari daw dyan, lahat daw yan, yung 100,000 daw, babayaran mo daw sa kanila lahat. Babayaran daw ni government sa'yo lahat yan. Tapos yung 12% daw, babayaran mo daw lahat yun kay government. Okay, wala na daw standard input VAT na 7%. Lahat daw, nung actual mo daw na 12%, less yung actual input mo, yun yung babayaran mo daw kay government. So, inalis yung standard input VAT. Okay tayo? That's the TRAPSI. And last for the TRAPSI log. Okay, input tax carryover. Sa input tax carryover, napahapyawan na natin ito sa last video discussion natin dito na ang sinasabi lang dito, yung pag-input, yung pag-carryover ng mga excess input tax natin. So, balikan lang natin, paano ulit yung rules natin sa pag-carryover. Meron kang mga subject sa value-added tax, tatlo yan. Yung mga 12% transactions na subject sa 12% value-added tax, yung mga transactions na subject sa zero-rated transactions, and yung mga transactions that are VAT exempt. Pag 12% value-added tax ka ulit, isa lang option mo. It's either to carry over lang. Okay? To carry over lang yung excess input VAT mo. Merong refund, pwede mong i-refund, pwede kang mag-claim as tax credit certificate, pero applicable lang ulit sila kapag mag-close na or mag-cessation na yung business natin. Okay? This is only applicable kapag magsasarado na yung business mo. Pero kapag hindi pa nagsasarado, ito ka lang. Input VAT carry over. Okay, 0%. Zero rated, hindi mo naman pwedeng i-claim as input VAT carry over yan, pero pwede mo siyang i-claim as tax credit. Okay, pag tax credit, pwede mo siyang i-claim as an additional input VAT doon sa mga output VAT na meron kang doon sa mga transactions na subject sa value-added tax. Okay, tax credit certificate. Or pwede mo siyang i-refund. Okay, na pwede mo siyang i-refund every the end of the quarter. Okay, after every end of quarter, pwede mo siyang i-refund. Ano ulit yung sa VAT exempt natin? Pag VAT exempt, treated lang as expense yung mga VAT, yung mga input VAT na binayaran mo. And is part of inventory. Okay, so capitalizable siya sa cost ng inventory mo. Ngayon, in addition lang, doon sa mga na-discuss na natin, di-recap ko lang kasi yun, itong pag-refund natin, merong prescription period yan. Okay, ibig sabihin, yung mga excess input VAT mo, pwede mo lang daw silang kolektahin. Pwede mo lang daw i-claim yan as tax refund for a period of 2 years. Prescription period ang tawag dyan. Kapag hindi mo yan claim ng 2 years, sabi daw, wala ka nang makokolekta pa. Mag-e-expire daw sila. Okay? And kapag claim mo sila as a tax refund, BIR is required to refund such excess input VAT within 90 days from the date of application. Okay, kailangan nila yung bayaran within 90 days after the end or after the application. Okay? So that's the input VAT, guys. Madali lang, tama. O, tapos na tayo. TRAPSI. Balikan natin isa-isa. TRAPSI log. T stands for Transitional Input VAT. Yung rate mo doon, 2% ng beginning inventory. Ikaw, compare mo ulit yun, yung 2% of beginning inventory versus doon sa actual input VAT, yun yung pwede mong i-claim as input VAT. Okay? Pwede mong i-claim as input VAT. Tuon sa beginning inventory mo lang ulit yun, ha? Kasi possible na magkaroon ka ng mga actual purchases in addition yung mga yun. Okay, that's the transitional input VAT. Nagtra-transition ka from a non-VAT taxpayer to a VAT taxpayer. Okay, our regular input VAT, meron lang tayong mga rules na kailangan mong tandaan doon. Na yung number 1 rule na kailangan mong tandaan, lahat ng purchases mo, as long as gagamitin mo sa business mo, is pwede mo siyang i-claim as an input VAT. Okay, yung A natin, amortized input VAT. Sa amortized input VAT, pwede mo siyang i-amortize up to 60 months. But it was repealed beginning January 1, 2022. Okay? Tapos yung P natin, presumptive input VAT. Sa presumptive input VAT, yung pwede lang mag-claim si Semami Kupare. Okay? Sardines, mackerel, cooking oil, milk, refined sugar, and packed noodles. Okay? Sila lang. Okay? And yung rate natin doon is nasa 4%. 4% ng mga purchases mo ng mga agricultural goods. Okay? Primary agricultural products. That's the presumptive input VAT. Tapos yung S natin, standard input VAT, kapag nagbebenta ka sa government na meron kang standard input VAT daw na 7%, but is already repealed beginning January 1, 2021. Then last natin is yung input tax
carry over. Okay? So dito tayo ngayon. In addition lang, filing of value-added tax. Okay? Si value-added tax, required daw silang i-file every month and every quarter. Kapag monthly daw yung filing mo, yung BIR form daw na ginagamit natin is BIR form number 2550M. Okay, which is kailangan mo siyang i-file every 20th day following the end of the month. So let's say for example, magpa-file ka ng VAT mo for January, kailan mo siya babayaran? February 20. Magpa-file ka ng February, kailan mo siya babayaran? March 20. 20th day following the end of the month. Okay? Yung quarterly naman natin, kailangan mo daw siyang bayaran 25th day following the end of the quarter. Okay, January, February, March, that's the first quarter. Kailan mo kailangan bayaran using BIR form 2500Q? Quarterly natin, kailan mo siya kailangan bayaran? April 25. January, February, March, kailangan mo siyang bayaran 25 days after March 31, which is April 25. Okay, monthly and quarterly. But beginning January 1, 2023, malilito ka na naman. So, 2023 na naman, kanina 2022, kanina 2021, ngayon 2023, ganun talaga, wala tayong magagawa. Yun yung mga pagbabago sa batas. Okay, so beginning January 1, 2023, monthly filing of value-added tax is already optional. So, hindi na daw nire-require sa monthly using 2550M, hindi na daw yan nire-require. Ang required na lang daw quarterly. So, as of this date, kung meron kang business, tapos nagbabayad ka ng value-added tax, yung required lang na i-file mo is 2550Q. Every 25th day following the end of quarter. Quarterly payment lang tayo. Monthly payment are not required but is optional only. Pwede ka pa rin mag-file. Okay? Pwede ka pa rin mag-file. Okay, so that's the last part of our discussion regarding value-added tax. So next video discussion, pakiabangan na lang. Pasukan na natin si other percentage taxes. Meron tayong list doon. Tapos last natin doon is yung excise taxes. After ng excise taxes, tapos na tayo sa business taxes. Then we move on sa mga transfer taxes natin. Okay, so I hope you've enjoyed. I hope na meron ka natutunan. Yun lang muna. God bless, good luck, and ciao!